pati po si dating Senador Panfilo Lacson, mga kababayan. Ito ho pangatlong topic natin. Pati ho si dating Senador Panfilo Lacson, mga kababayan, dismayado, no? Ayan. Dismayado sa Senado. Parang nagpasakop sila kay parang nagpasakop sila kay Duterte, mga bossing. Jinggoy, malambing pala si Jinggoy. Mga boss? Malambing pala si Jinggoy. Oh. 'Di ba si Coco? Medyo kalmado pala si Coco Pimentel. Alam niyo po kung sino ang nag-iisa at natitira na tumitindig? Si Senadora Risa Ontiveros po. Hindi ako kakamping, ha? Hindi ako kakamping. Pero, mga kababayan, sumasaludo ako doon sa tao. Tama yung trabahong ginagawa niya. Mga bossing, yung iba wala eh. Si dating Pangulong Duterte yan. Yung aanuhin natin, kailangan. Medyo tayo dyan, soft tayo dyan. Kailangan dapat tayo dyan. Medyo kalmado tayo dyan. Takot? No. Natakot yung ibang senador. Pakinggan ho natin ang pahayag po ni dating Senador Panfilo Lacson, mga bossing. Lacson believes the Senate was invaded by former President Rodrigo Duterte during the Senate probe into his administration's war on drugs. Para pong naghari-harian kasi ang dating Pangulong Duterte at kung makaasta ho mga bossing. Kung makaasta ho yung pagmumura talaga akala mo, yung pagsigaw, akala mo siya pa din ang presidente, no? Yung tipo bang walang paggalang. Pero mga kababayan, paniwala ko dyan, lahat po ng sinabi sa mikropono ng dating Pangulong Duterte ay siya din pong naglaglag, no? Sa sarili niya, mga kababayan. Tuloy natin. Ano sabi ni Ping Lacson? Yesterday, the upper chamber was invaded by the former President of the Republic. Only one consistently and steadfastly stood up to preserve the dignity of the Philippine Senate. She happens to be a woman who answered present during a roll call. Her name, Risa Ontiveros. Napahanga din po si dating Senador Ping Lacson, mga bossing. Di ba? Madami nagsasabi dito, Madami nagsasabi, nilamon ni Duterte si Risa Ontiveros. Walang binatbat si Risa Ontiveros kay Duterte. Alam niyo po, mga kababayan, matatawa ka lang ho dun sa mga nagsasabi ng ganun eh. Bakit ho? Ito talaga Dito sa part na to, Dito sa part na to, Sige nga. 20 years old, walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? Tignan nyo yung sasagot ng idol nyo, Tignan nyo kung paano yung hindi ko maintindihan talaga kung paano nyo nasasabi na nangamote si Risa Ontiveros kay dating Pangulong Duterte. Tingnan nyo nga, sasagot na si idol. Ma'am, can ask for a recess of... Recess na lang. Ang hirap po ng sagot. Ang hirap pong sagutin yung itinatanong nyo, ma'am. Napa-recess na lang po. Naiihi. No? Ulitin natin para medyo maganda. Para naman po doon sa mga DDS. 'Di ba? Kasi paulit-ulit sila eh. Wala, kinain, nilamon ni dating Pangulong Duterte si Risa Ontiveros. Ulitin natin. 20 years old, walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? Ma'am, can I ask for a recess of... It's all right, Mr. Chair. Yes. Recess na lang. Ang hirap sagutin. Mga kababayan, wiwi muna ako bago ako sumagot. Kaya po, hindi natin masisisi ang dating senador. Sa Lacson
mga kababayan, na humanga po kay Risa Ontiveros. O, tuloy natin to. Says the Senate was invaded by Duterte during the Senate probe, adding that it was only Senator Risa Hontiveros who consistently and steadfastly stood up to preserve the dignity of. Which is, yun naman po ang nakita natin, mga kababayan. Kung makita mo nga si Jinggoy. Ano? Kung makita mo si Jinggoy, parang baby yung tinatanong eh. Alam nyo, may nadismaya pa ako kay Jinggoy, ha? Yung tanong niya, na parang hindi Senate tempore, mga kababayan, yung tanong niya, dating Pangulong Duterte, napansin ko ho, hindi kayo lumilingon sa kung kaliwa ba? Bakit hindi po kayo lumilingon sa kaliwa? Kasi nandun ho si Senator De Lima eh. Na yung tipo bang parang gusto niyang magpatawa, anak ng tinapa. Seryoso ang usapan sa Senado. Tapos ganun yung ibabanat ni Jinggoy. Gusto kwentuhan na lang. Siguro kinakabahan mo, mga kababayan, kay dating Pangulong Duterte. Kaya naman po, ang sinasabi ni Ping Lacson dito, in-invade kayo ni Duterte. Wala kayong nagawa. Natakot kayo kay Duterte. At isang babae lang ang tumayo, nagpreserba ng dignidad ng Senado. Walang iba kundi yung nag-iisa po, si Senadora Risa Ontiveros. Ako po, naisip ko, mga kababayan, noong 2022, hindi ko binoto yan. Hindi ko binoto yan. At isa ako doon sa nananalangin na malaglag ka na, matanggal ka na dyan, 11-12, 11-12, 10, 11-12, ganun lang yung akyat ng pangalan ni Ontiveros. Hindi nalalaglag, sabi ko. Galing, nakapasok pa. Pero yari ka kasi majority doon is tatambangan ka doon sa Senado. Nagkamali ho ako, mga kababayan. Yung pala, magi-stand out talaga. 'Di ba? Magi-stand out talaga, mga bossing. The Philippine Senate. Lacson is referring to Duterte's conduct during the Senate. Ay, nandito na pala yung mga nasasaktan, sabi ni Edwin Mendoza. Hindi, boss, adik ka rin. Kapag ka walang maisagot, adik. Ha? Tapos kapag ka yung nire-real talk natin sila, mga kababayan, kasi yung tatay nila na walang maisagot kay Risa Ontiveros, ngayon may budget na ako kay Risa Ontiveros. Ano? Ang aanga nyo. Kaya ang bigayan sa inyo, piso kada comment eh. Kasi paulit-ulit lang yung iko-komento nyo. Bangag ka, adik ka, may budget ka, anak ng tinapa. Paano nyo may papagtanggol yung side ninyo kung ang mga komento ninyo pang pang mahina lang. Di ba? Adik ka, bangag ka, bayarang ka. Pang mahina yan, boss. Pang aanga-anga. Ika nga. Pang mahinang utak. Pinapatulan nyo kasi piso-piso comment eh. Mag-comment ka. Edwin, mag-comment ka. Piso isang comment. Kapag ang comment mo, bangag, adik, bayaran, piso yun. Kaya yung 20 pesos na bigas na sinasabi nyo, pinapaulit-ulit nyo. Hindi man lang kayo makalamon ng 45 pesos na bigas. Kasi pinapatulan nyo yung papiso-piso comment. Di ba? Blue Ribbon Subcommittee probe on the former president's drug war, dubbed as Oplan Tokang. Nevertheless, Nare-real talk ho kasi sila, mga kababayan. Yan yung mga tao na hindi nila kayang tanggapin. Na kumbaga, magaling si Marcos eh. Sila ho, mga kababayan, ang estilo nila, wala eh. Duterte ako forever eh. Nandoon na yung, nagsasalita na sa Senado. Duterte pa din. Di ba? Umaamin na. Duterte pa din. Di ba? Sinabi ng binubuyo namin yung mga suspect para manlaban pa. Duterte pa din. Ganyan ho sila, mga kababayan. Tayo ho, kahit pa sabihin natin kakamping si Senadora Risa Ontiveros,
Kung tama ang ginagawa bakit natin sisirain? 'Di ba? Ayan, harap-harapan na nila mga boss, si tatay nila umaamin na. Speaking of pag-amin, mga bossing, 'no? Speaking of pag-amin, mga kababayan, bakit kaya umamin o umaamin si dating Pangulong Duterte?